Gaano ka-importante po yung pagsuot ng tamang sukat ng sapatos? Minsan kasi may pag matagal mo nang after ilang beses mong gamitin ang isang sapatos, mararamdaman mo na yung masakit. Hindi ka natatagal. Right. O bakit gano'n nangyari, Dok? Yeah. Kasi first of all, pagka bumili ka ng shoes, okay, first of all, dapat bumili ka ng shoes towards the end of the day. Bakit? Kasi by then, naka-expand na yung paa mo. Ganun. Naglakad-lakad ka na. So, yun na yung, basically, yun na yung pinaka-expanded version ng paa mo. Yeah. Na, when you put on a shoe, yun yung size mo. Yeah. Na pag binili mo kasi siya na morning pa, hindi ka pa nakalakad masyado. So medyo, if ever, akala mo okay yung size na yun pala hindi. So, but the end of the day, masikip na siya. Yeah. So, hindi ka na. Also, wag maniniwala dun sa, I mean, I know, mga salespeople natin, they have to make a sale. Pero, wag naman sana na sabihin dun sa mga customers natin na, next week lang, okay na yan, tama na yung size na yan. Like na, alam mo, yung masikip sa'yo, hindi. Luluwag pa yan. Luluwag na yan. Yun, luluwag pa yan. Hindi. Because before siya maging perfect sa paa mo, sisirain mo rin niya yung paa mo. So, so hindi siya advisable. When you first try on a pair of shoes, they have to be comfortable. Hindi pwede na, next week, okay na yan. Hindi. Kasi magkakaroon ka na ng mga blisters, nasasakit ang paa mo, it's not worth it. So dapat may allowance na konti, Dok. Hindi yung talagang sukat na eksakto, no? Well, hindi rin naman talaga dapat yung hindi rin sobrang luwag, hindi rin sobrang sikip. But most of all, mas makakakuha ka ng mas accurate na size pag medyo late in the afternoon na. Anong advice mo sa Dok? Sa mga flat-footed? Paano nila dapat anong klase mga sapatos ba dapat nilang isuot? Usually mga flat-footed kasi mas complicated yung paa nila kasi hindi sila, first of all, yung paa nila medyo would seem like mas malapad than most shoes. Kasi ang shoe size dito sa atin, nag-stop at medium lang. Hindi katulad sa ibang bansa, like merong narrow, medium, and then merong wide, and then merong double A, double B, double C, or double D, triple E, mga ganyan, depending on the width. So, dito sa atin, isa lang, medium lang. Diba? So, mas mahirap kumuha ng size yung mas malapad at saka yung sobrang nipis na paa din. So, pagka flat-footed kasi, medyo kailangan nila ng something inside their shoes para magkaroon ng support. Kasi, ang mga flat-footed at saka yung very, very high arches, on the extreme spectrum na yung masyadong mataas ang arches at saka masyadong flat, they need something else in their shoes to give them better support. Kasi hindi talaga normal ang pag-plant ng foot nila sa ground. So, mas meron silang problema. So, hindi effective lang ordinary. Okay yung mga nabibili sa mga mall na parang nilalagay mo na gel sa ilalim ng shoes mo para Gel hindi ka raw insole. parang hindi sumakit ang likod mo, hindi sumakit ang paa mo. Okay ba yun, Doc? Actually, like anything, kunyari, bumili ka ng paracetamol para sabihin mo, ito para sa lahat. Hindi ganon, di ba? Iba-ibang gamot sa bawat sakit. Ngayon, when you buy something off the rack, ibig sabihin ba nun, pwede yun sa lahat ng klase ng paa. No two feet are alike. If you look at your feet, both of them, magkaiba pa rin sila. So, no two feet are alike. Not even your own 2 feet. So, lalo na yung mga may really bad problems, they need something na custom-made. Unfortunately, ganun talaga. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, kunyari, yung sinabi mo nga gel type. Hindi. Because yung gel type, ang function niyan is just for shock absorption. It doesn't do anything for support. Wala siyang support na binibigay. Ang binibigay niya is shock absorption. So yes, merong konting comfort pagka ganon. Mga ganong klase ng insert, they're only good for yung mga minimal problems lang. Yung nasa more normal type of foot. Wala namang talagang normal foot eh. We always have merong kasing normal range.
Pero, so, in other words, wala yung perfect na foot. So, merong deviation din yan kahit paano. So, yung gano'n na gel type, oo, meron niyang sinusolve na problem. Pero hindi siya para sa lahat din. Hindi lahat ng, ng mga inserts na mabibili ninyo ay para rin sa lahat or para sa kahit na anong problem ng paa. Kasi hindi yan one size does not fit all. Doc, next question is, totoo po ba na hindi rin maganda na pagbibili ka ng sapatos sobrang luwag naman? Bakit po, Doc? And why? Yeah. Ginagawa natin yan noon sa mga bata, di ba? Kasi mabilis ang growth nila. So, merong allowance na 2 sizes. Pag bata, medyo okay, pero hindi dapat yung sobrang parang Popeye na ang lalaki talaga ng shoes. No? Hindi talaga dapat gano'n. For one, kasi ang shoes helps us with balance. Pagka hindi tama ang fit ng shoes natin, then, pag masyadong malaki, pwede tayong mag-trip, pwedeng madapa. Okay? Also, pag halimbawa masyadong malaki din, yung paa will be moving too much inside. So that can also pose as a problem. Kasi dyan ka magkakaroon din ng kalyo. Pwede ka magkaroon ng kalyo, ng blisters. Kasi remember before we were talking about it, ang kalyo or calluses are a product of pressure and friction. So merong dalawang elements yun, pressure and friction. So yung friction part will start yung blistering. Okay? Kasi nagkakaskas yung material sa skin. So, hindi rin maganda yon. Plus, if you notice, ang shoes meron yung shape, di ba? So, kung halimbawa masyadong malaki, yung paa magmamove siya dun sa more narrow portion. So, hindi yan maganda kasi makakramp naman yung toes. So, kumbaga, tapos pagka maluwag naman masyado dun sa back ng heel, doon pwedeng mag-rub against the heel. So you can also get blisters. So hindi siya advisable to get too big a pair of shoes. Ang sort of like layman's way of taking a quick size of your shoes is 1 thumb's width. Itong width ng thumb natin on the longest toe. Okay, not the big toe. Before, merong preconceived ideas na dapat 1 thumb's width from the big toe. Hindi. Kasi, not all toes are, sometimes, ang longest toe is the second toe. So, if you have feet, na ang longest toe mo is yung second toe, so dapat, yung finger mo will go on to the second toe. Hindi sa big toe. Oo nga naman. Tama nga naman, Doc. Kasi kung hindi, yung longest toe mo, yun ang maiipit sa dulo ng sapatos.